Yo, what's up? Good morning. Another day, another vlog. Medyo matagal din natenga sa rides kasi maraming ganap. Balik tayo sa pag-rides pero ano muna, light rides lang. Smooth ride, hindi muna yung long ride. Plan namin ngayong rides ay dito lang sa May Tanay, magbe-breakfast lang. Ikot lang konti tapos uuwi din. Saka na lang tayo mag-long ride kapag may mga inaasikaso pa kasi ako. So ngayon, anong oras na ba? 5:30 AM. Papunta kami ng Tanay, doon sa may road ng Marilake. Tingnan natin din ang sitwasyon doon ngayong tumaas na yung gasolina. Tingnan natin kung marami pa rin nag-ride. Sa bagay ngayon, regular days. Although bakasyon na ng mga estudyante. So, let's see. And let's go. Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Ayan guys, nandito na kami sa traffic capital ng Bikutan. Ang Walter Mart ba to? Walter Mart, the legendary gridlock. Minsan nag-gridlock dito eh. Bikutan na kami, medyo matraffic pa rin. Pero napansin ko, walang masyadong jeep. Mabibilang mo lang yung mga jeep, hindi tulad dati. Talagang sila yung bumabara sa kalsada eh, dito sa road ng Sukat Bikutan. Pero ngayon, karamihan na nakikita ko puro private vehicles. Yan o, mabibilang mo lang. May paisa-isang dumadaan na jeep. Tapos karamihan private vehicles na. Tapos maraming motor. Baka mamaya yung mga dating mga naka-four wheels bumili na lang ng motor dahil mas tipid. Pero pag bumili ka kasi ng motor ngayon, bago mabawi yung ROI mo doon sa nabili mo, taon pa abutin. Yan, dito na kami, kanan na kami dito sa sa may papuntang C6 Road. Pag nakapasok naman ng C6 Road, bira na mag-traffic. Ang sunod na traffic niya na yun doon sa Taytay na, doon sa Highway 2000, yung sa may malaking stoplight intersection. Ba, nilinis na nila dito. Wala na yung mga talita pa dito. Hindi, gumanda nga. At least hindi sumikip. Kasi masikip yan dito eh. Pagka minsan yung ganitong madaling araw na umaga na, kapag yung mga namimili kasi nandiyan na sa gilid. Very good tagig. At least nabawas-bawasan yung congestion. Saka yung traffic. Ang ganda, luwag na oh. Dahil lang mahal ang gas, kaya wala masyadong sasakyan. Kasi kadalasan dito traffic na eh. Simula dito eh. Pagkatapat ng ng kampo ng mga police. Kitang-kita natin yung Laguna Lake oh. May init ngayon eh, may init na eh. Wala na yung hangin amihan eh. Sabi sa balita. Sabi, nakakamiss to no. Tagal hindi nakapag-ride. Pagas muna tayo guys. Nagkakabit na ng bagong presyo si kuya. Magkano na yun? Puro 3 digit na. Oo nga pala, tuwing umaga nga pala sila nag-change price tuwing alas 6. Kaya yung iba ka nagpapagas before mag 6. 2 liters pa lang eh, 200. Magto 250 na eh. 274 ang gas natin guys. Sa 105 per liter na gasoline. Grabe oh, magti 300 na. 2.6 liters pa lang. Samantalang yung 300 na yun dati, sobra-sobra eh. Sobra-sobra sa full tank. Larga na ulit tayo. Alis na tayo dito sa pinakamahal na lugar ngayon sa Pilipinas, ang gasoline station. Ayun, tulad ng sinabi ko kanina, ngayon na lang uli kami nakapag-ride kasi nga maraming ganap nitong February at March. So hindi kami nakapag-ride. Plan sana namin nung February ay magpunta ng Sagada. Kaya lang hindi na natuloy. So ngayon, pumunta na lang muna kami dito sa May Tanay, dito sa may Marilake Road. Saka na yung long ride. Siguro mga bandang May, tutuloy namin yung Sagada. Yan, tatawid na tayo dito. Ano kaya yung mga mga tinapon na mga laman loob. May pinta pa pang iyo. Oo nga. Tapos ba yan? Pwede na ulit na. Mga ulo ng manok eh. Baka pang Mga atay eh. Pwede na pampulutan yan, no? baka pang bebenta yan.
Hindi, ewan ko anong gagawin dyan. Pero ano na yan eh, mga didispose na yan eh. Mga galing palengke yan eh, mga dinispose siguro hindi. Eh baka hindi na nabenta kasi pasira na. Sabi ni Kuya eh, pwede pa daw yun eh. Papakuluan lang. Mga ano yan, galing palengke na over na hindi nabenta, tapos sira na. Kaya dinispose na sa basurahan. Liliko tayo dito. Pinapadaan tayo dito sa palengke ng Taytay. Wala masyadong tao dito sa ano, Taytay oh. Aga pa. Hindi, kahit maaga marami na mamimili niyan eh. Gawa ng mga nagtitinda. Sikip kaya daw lagi dito. Ngayon, luwag oh. Ngayon parang ano yun oh, parang pandemic yung... Dito tayo dati nagtarada. Ay, wala nang makalaman mo. Wala nang laman yung mga yan. Ano? Wala nang laman yung mga yan. Pakante. Wala nang mga sinaw. Kaya mo luwag oh. Konti lang jeep eh oh. Bilangan mo mga jeep. Kaya mo ito mamaya na parang sa La Trinidad ano. Itong vibes na to. Yung ganitong daan. Ayan oh. No? Para tayo na sa La Trinidad. Benguet. Oh, ganda sikat ng araw, tapat na tapat. May lalim pala ano dito, yung mga baba. Parang nakadaan tayo dito, dati dito, no? Nung una tayong nag-Marilaki. Bundok na ng Rizal to eh, anong ko eh. Ito, hairpin curve. Ang ganda ng ano, parang papalapit tayo doon sa mga resort. Na? Ano, yan na yung Real Cove eh. Sarap, lamig. Lamig ng hangin. Sa mga ganyan, mura yung mga gas eh. Kaya malamig na kasi pakit na tayo ng bundok. Ito ang ganda na, puro puno na eh. Lalo na siguro nung panahon ng kamihan ano. Nung mga bandang February no. Baka sobrang lamig dito. Ano lang eh, meron na lang tayong 37 minutes. Oh, ano to? Dug 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 dug. Medyo malapit na tayo sa Marilaki Road. Papasok na tayo ng Marilaki Road. Ito, Marilaki Road na to. Welcome to Marilaki Road. Ganda ng umaga. Say hi to our vlog. Hi to our vlog. Hi sa vlog. After 2 long months nakapag ride. Ang una nating ride diba yung Lumban sa Kamay ni Jesus. Tapos ito yung pangalawa naming ride. Itong Marilaki. Ito tayo sa malamig, habol tayo sa malamig. Tandaan nila natin at namnami. Ay, may pitik. Hindi, search mo na lang sa Facebook, pitik sa Marilaki, tapos hanapin mo na lang yung layo pa pala, 18 minutes. Kala ko malapit na pagkaakyat natin dito. And meron na lang tayo 6 minutes. Kakanan na daw tayo eh. Dito na. Dito tayo. Kanan pala tayo dito. Sana bukas. Pag sarado, maghanap tayo ng iba. Ganda ng view dito eh. Ganda eh, no? Kaliwat kanan. Pero at least hindi rough road ano. Kung bukas man siya, malamang tayo lang customer. Mamaya makikita mo kung ano pangalan niya. Sana bukas. Baka mamaya mag-decide sila magsara kasi gawa nung wala masyadong tao. Alam ko 5 AM nagbubukas to eh. Sabi. Ayan.
Open nga. Hi guys. Dito na kami sa Palpitate. Palpitit ko yan. Palpitate. Marami rin naka-sticker. Nakidikit na sticker. Pati ID eh. Dinikit eh. Dikit ka muna ba? Ito pala entrance. Ayan o. Kami lang ang tao. Breakfast. Morning. Si. Baka ma-demonetize na naman ako gawa. Spanish latte ako. Guys, pag dito sa Palpitate, ito yung mga menu nila. Medyo pricey siya. Garlic longganisa, French toast, Angus beef tapa. Wala ako. Ikaw? Miss, available ba tong Angus beef tapa niyo? Opo, available sir. Saka isang Hungarian sausage. Ano ba tong Palpitate latte niyo? Palpitate latte sir, meron siyang sweet and salty cream and cocoa powder on top sir. Bali creamy yan sir. Sige. Isa nito, saka isang Biscoff sea salt. Hot or ice sir? Hot. Parehas hot. Yung sa tas isang Biscoff. Gano'n kaliit yung, ganito yung ano niya, no? Isang small? Opo, yung 8 ounce sir. Okay. Yun lang. 980 sir. Ngayon lang ako sir. Jack. So, nandito kami sa Tanay ngayon. Dito kami sa Palpitate Coffee Shop. Madali lang siya hanapin, nag-google naman. So, kung kakain kayo dito, medyo pricey yung mga foods nila. Yung katulad niyan, no? Halimbawa, kung lunch, beef salpicao, sample lang $3.45. Ganun din naman sa breakfast. Kasi sa breakfast, yung mga ano, halimbawa, English breakfast na $385. Sa mga coffee nila, ito. Medyo pricey din kasi $185 ang pinakamaliit yung 8 ounce. Pero panalo naman kasi dito yung ano nila, yung view. Coffee guys. Palpitate coffee. Sa coffee, the best yung coffee. Masarap yung coffee nila. Kung pupunta kayo dito, siguro mas mahirap dito pag weekend. Kasi madaming tao, no? Tingin ko maraming tao dito pag weekend, no? Mas maganda pag weekdays kayo pumunta dito. Araw-araw naman silang open. Kasi pagka weekdays tiyo mo, tahimik. Kung gusto nyo payapa na punta dito, tapos walang masyadong photo bomber, makapagpa-picture kayo ng maayos. Tapos yan yung background ng mountains. Maganda. Mas nature lang yung maririnig nyo. Itong coffee nila, yung Palpitate Coffee. Makikita nyo sa menu. Tapos yung in-order ni Mrs. ay itong Biscoff Latte. Biscoff Latte ano? Isa lang ang size niya, 12 ounce. Sea salt Biscoff Latte. Masarap siya. Sea salt latte. So ito yung mga 200 plus eh. Yan. Mga 200 plus to. Ito 100 plus. 185 yata. Biscoff Sea Salt Latte. 205 ang 12 ounce. Tapos yung in-order ko na Palpitate Latte, 195 pala. Yan. So, pwede rin sila may mga non-coffee din sila. Saka Propitate. Kulit ng tawag di Propitate. Madami din silang pagpipilian. Ayan na yung house nila. Sa package. Ito yung in-house package. Hindi kapag ka nag-stay in ka. Kasi meron silang dito pwede ka mag-stay. May mga TP house. Oh. Tapos mga room. May pool sa baba. Tapos makikita niya dito. May pool. Meron dito pool. Ayun. Kung magpipicture kayo, mas magandang background dito sa side na to.
Ito yung pinaka-side ng magandang background. Ito yung mga ano din na mesa pang maramihan. Ayun, Sylvan table. Siguro dyan ginaganap yung mga private event. Tapos may restroom sila. Ano pa dito? Kaya may mga pang kids din. Kung may kasama kayong mga bata, ayan o. Pwede dito sa swing. Ayan. Mga laruan ng bata. Malawak pala dito. Yan o. Malinis yung kanilang restroom. Dito lang yan sa baba. Kasi ito yung baba nila. Yan. Ganda pa yan. Ito din sa isa sa mga venue nila, sa area nila. Pang maramihan. May table. Parang may kitchen dito. Ayun, may hagdan pa pala dito. Yan guys, uwi na kami. Tapos na kami mag-breakfast dito sa Palpitate Coffee Shop. At masarap naman ng kanilang coffee. Saka yung venue nila, the best. Yan o. Sa entrance pa lang, aesthetic na eh. Maganda rin sana ang matpicture yung dun sa taas. Saan taas? Yun o, yung may mga nakasulat na Picture lang kita, gusto mo? doon sa may ano. Oo, pwede. Tara. Dito na tayo eh. Tira natin. Ito? Kaya lang. Dito sa may upuan. Ay, doon pala. Saka ito dito. Ito, yun o. Ito daddy o. Yung may ilaw, maganda. Ito o. Magandang venue nila dito for aesthetic pictorial. Yan o. Katulad yan. Yan, meron sa labas o. Pwede ka maupo. Indian seat. Ang tawag ba dyan? Indian seat. Sa mga ganyan. Tapos, ganito. May indoor sila, tapos may alfresco. Alfresco yung pinwestuhan namin doon kanina sa baba. Ito yung indoor nila. Hindi naman siya aircon. May aircon din pala. Hindi lang naka-open. Ayun o. Dalawang split type. Siguro pag bubuhayin nila ngayon, lalo na ngayong summer. Split type na aircon. Sasara nila yung door. So, ito entrance nila. Pa-A. Pero dapat paano to parang sa Palpitate yung lifeline, tawag ba doon? Yung symbol nila parang sa lifeline no? May ramp din sila para sa PWD Nadami na ba? Kasi buti nga maaga tayo At least nakapagpa-picture tayo kanina ng maayos-ayos. So guys, alis na tayo. Ayun. Thank you. Boss, ano ba yan? Yan yung may... Bahay po ng boss namin yan, may Ay, yung may-ari. Sabi na Okay, thank you. Sabi sa'yo, yan yung bahay ng boss Ayan. Siyempre, maganda nga coffee shop niya. Tapos sa bahay niya, dapat mas maganda. Maganda rin yung ganyan. Oo. Malawak yung talit. Malawak yung lupain niya. Yun, what's up? Alis na kami. Okay doon puntahan, tulad ng sinabi ko kanina, mas okay siyang puntahan ganitong weekdays. Pag weekend, sigurado ang daming tao dyan. Kasi ito pa lang ngayon, weekdays, dumadami na yung tao. 9 o'clock, 9:30. So, kanina sakto, 7 AM sakto na past 7 na kami dumating dyan. Kami pa lang yung unang customer.
Kaya naka-accommodate agad kami. Mas maganda magtingin kayo ng review sa Google kaysa sa Facebook. Kasi sa Google nagsasabi ng totoo yung mga nag-review talaga doon. O kaya sa Reddit, kung mayroon sa Reddit. Masulit yung coffee nila, masarap yung coffee nila. Hindi ganun katamisan pero malasa. Kaya okay yung coffee nila, marerecommend ko. Siguro kung gusto nila magpa-picture na ganyan, order na kayo ng coffee, okay na yun. Kung makapag-breakfast na din naman kayo. So, pauwi na kami. Tingin na lang kami dito kung mayroon pang ibang magandang view na pwede namin pagpicturean. Pero ngayon, ang lamig na ngayon dito sa Tanay eh. Ramdam pa rin dito ang lamig. Doon lang sa kanina sa may Palpitate coffee shop ay hindi masyado malamig kasi kung makapansin nyo nasa baba siya. Ngayon umakyat uli kami, packet ng Marilaki. Kaya medyo lumamig na uli. Natatakpan kasi ng mga bundok yung coffee shop. Napapaligiran siya ng bundok kaya yung hangin hindi ganun kaano yung pumasok. 200 yung pinadadaan sa atin ng Google. Pwedeng kaliwa o kanan kasi alam ko pagka dito sa kanan sa Binangonan tayo pinapababa, kaliwa tayo. Kalokohan pala itong kanan na sinasabi niya. Let's go! Mga pag-rider sa wakas. Sana may nag-iisip. Nag-ano yung pitek. Meron ba dito? Hindi, doon pa yun sa dinadaanan natin kanina. Ewan ko lang doon sa may mga... Ito rin pa ulit tayo dadaan. Oo. Ewan ko lang doon sa may yung malalaking curve. Kasi minsan napreso sila sa malalaking curve eh. Yan, diyan ka, kung gusto mo, diyan ka mag-breakfast. Tapos doon ka magkape, no? Diyan ka doon sa may murahin. O mga 80 pesos na ano lang yan, o wala pa. Hindi nga tayo pinadaan dito kanina eh, no? Ibang daan to eh, no? Lapad ah. Bakit daan to? Baka ito yung papuntang Boso-Boso. Pero tama naman yung daan natin. Tama naman, marami namang option na binibigay sa Google eh. Kanina guys, nagpagas kami, 3 bar yung natitira. So nag-full tank kami sa 105 na per liter sa 95 octane. Ngayon naman ay 104 dito. So ngayon ay 201. Kanina ang binayad namin sa pagpapagas ay 244. Tama ba? 244 mami o 247? Parang 40. Ngayon, nag-full tank kami. Ayan, 3 bar din nabawas, tapos nag-full tank kami ngayon. 201. So, parang kulang-kulang 500 na yung pagas namin from from Muntinlupa to Tanay. Yo, what's up? Nandito na kami sa C6 Road, nakabalik na kami. So, yun nga, pauwi na kami. At halos tanghali na mag-11 o'clock, 10:50. Medyo traffic. Kahit konting bumabiyahe na jeep, ang dami naman nakakasabay na puro private vehicles, saka mga truck. Inalis siya tayong truck van eh. Gawa nga ng crazy sa gasolina. So hanggang dito na lang, no. Ito yung pangalawang ride namin ngayong taon. So plan pa rin naman namin mag-norte. Ang plan ko nga Sagada. Hindi sa ngayon, hindi pa kasi marami pa ako inaasikaso at marami pang ganap ngayong buwan na to. Mga next month na lang siguro. Yun nga, at start na naman ng summer. Pero hindi naman kami napupunta sa mga beach kasi ganun din, mainit din eh. Kahit maligo ka sa beach or sa ilog, mainit din. Kaya ang gusto ko summer, yung malamig na lugar, which is yung Sagada. Yun ang balak namin puntahan. Next ride. So hanggang dito na lang. Dito ko na lang puputulin ang video ko kasi wala na rin naman makikita dito. Gaya ng lagi kong sinasabi, kung may gusto kayong puntahan, don't think, just ride. Let's go.